Magandang umaga. Sa ilang sandali ay magsisimula na ang ating pagdiriwang ng banal na misa. Ang pagdiriwang natin ngayon, gaya ng nabanggit, ay patungkol sa mga banal ng kapisanan ni Jesus. Itong pagdiriwang natin ngayon ay karugtong lamang ng pagdiriwang natin noong nakaraang weekend. Diba? November 1, ipinagdiriwang natin ang All Saints Day. Diba? At noong November 2, pinagdiwang natin ang All Souls Day. So, sino dito ang nagpunta sa sementeryo nung weekend? Okay, very good. Kasi pag hindi kayo dumalaw, kayo ang dadalawin. Sige, ibaba niyo na ang kamay ninyo. Ang mga pagdiriwang natin nitong linggong ito ay hindi lamang tungkol sa mga santo at sa mga patay. Ito din ay tungkol sa ating kaugnayan sa isa't isa. Ang mga patay na nasa langit, ang tawag natin sa kanila ay mga santo dahil natamunan nila ang kaluwalhatian na pangako ni Jesus. Samantala, ang mga kaluluwa ng mga yumao na hindi pa nakakarating sa langit, sila ay maaaring nasa purgatorio, pinagdadasal din natin sila. Ano ang paniniwala natin tungkol dito? Ang kaugnayan natin sa isa't isa ay hindi nagwawakas sa kamatayan. Dahil para sa ating mga tagasunod ni Kristo, ang kamatayan ay isa lamang pagtawid mula sa buhay na ito patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya pinagdiriwang natin ang mga kapatid nating nauna na sa atin, ang mga banal at ang mga kaluluwa, upang ipakita na tayo ay nagmamahalan pa rin. Pinagdadasal tayo ng mga santo, pinagdadasal din natin ang mga yumao. We are a communion of saints. And so, when we celebrate this Mass, let us not only remember the saints in heaven, but let us also pray for our brothers and sisters, for our family members, for our loved ones who have gone ahead of us, who have died ahead of us. And in the end, sa paraiso, magkikita-kita muli tayo. Okay? So let us now prepare ourselves for the celebration of the Mass. Our presider will be Father Ulysses Cabaya of the Society of Jesus. Siya ay naordinahan bilang pari noong 2011. So siya ay pang ilang taon pa lang niyang pari? 3. Very good. May magaling sa math sa tabi ko. Siya ay na-assign noon sa Xavier University sa Cagayan de Oro, sa Ateneo de Zamboanga University. Na-assign din siya sa Nuestra Señora Guadalupe sa Bukidnon at naging naging director din siya ng Father Leone Memorial School. Isa siyang misyonero sa mga katutubo. At ngayon kasalukuyan siya naghahanda para sa kanyang pag-aaral ng antropolohiya. Magandang umaga mga kapatid. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng lahat ng mga banal ng kapisanan ni Jesus. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Ulysses Cabayaw ng kapisanan ni Jesus. Magsitayo tayo at magkaisa sa panalangin at pag-awit sa pagsisimula ng ating pagdiriwang.
Santa Maria, Ina ng Diyos. San Miguel, Arcangel, lahat kayong mga banal na anghel. San Juan Bautista, San Jose Manggagawa, San Pedro at San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Pedro Fabro, San Alfonso Rodriguez, San Francisco Borja, San Jose Piñatelli, San Luis Gonzaga, San Juan Bergmans, San Stanislao Kostka, San Roberto Bellarmino, San Pedro Canicio, San Edmundo Campion, San Juan de Brebac, San Juan Francisco Regis, San Andres Bobola, San Jose Rubio, San Juan de Brito, San Alberto Hurtado, San Pedro Claver, San Pablo Miki, Beato Diego Luis de San Victores, lahat kayong mga banal ng kapisanan ni Jesus, lahat kayong mga banal sa piling ng may kapal, Kristo, hinggin mo kami. Kristo, pakinggan mo ang aming panalangin.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Amen. pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ang pagdiriwang nating ito, pati na ang mga pagdiriwang noong simula ng buwan, na tayo ay bahagi ng isang malaking pamilya dito sa simbahan. Ang pamilya natin at simbahan ay hindi lamang itong nandito sa lupa. Kasama pa rin natin ang mga nasa langit at ang mga pumanaw. Hindi nagwawakas sa kamatayan ng ating mga kaugnayan. Hindi nagwawakas sa kamatayan ang ating pag-ibig sa isa't isa. Kaya nga, alam natin na tinutulungan pa rin tayo ng mga santo sa pamamagitan ng mga panalangin sa mismong harapan ng Diyos. Gumagabay pa rin sila sa pamamagitan ng kanilang turo at halimbawa kung paanong nag-alay sila ng buhay para sa Diyos at kapwa. Sana rin mamuhay tayo tulad nila, maglingkod sa Diyos at kapwa, at maging mabunga dito sa lupa para tulad nila, makarating din tayo sa kinaroroonan ni Jesus sa pangarap nating langit. Ang Eukaristiya ang pagsasalo-salo ng pamilya ng simbahan. Ito ay patikim ng langit at kaisa natin ang mga banal sa pagdiriwang. Ngunit hindi tayo makakasalo hanggat tayo'y makasalanan. Kaya ngayon, dumulog tayo sa Panginoon sa pagsisisi upang tayo'y kaawaan at patawarin. Ika'y nagkatawang tao at nakiramay sa aming kalagayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ika'y nag-alay ng buhay para mapatawad ang aming kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ika'y nagkaloob ng iyong Espiritu para kami magkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa kabila ng aming kahinaan,
Tinawag at hinirang mo kami upang ika'y paglingkuran. Bigyang kaganapan mo ang gawain ng kapisanan na simulain ni na San Ignacio at mga banal na Heswita. Tulungan mo kaming magtagumpay sa pakikibaka sa ilalim ng krusipiho na aming bandila para sa iyong higit na ikadadakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay daan tungo sa kabanalan. Ang mga santo at biyato ng kapisanan ay nagsikap tuparin ito sa kanilang buhay, paglilingkod at maging sa kamatayan. Ang kalooban ng Diyos ay malaki sa atin, kaya magagawa natin ito. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan niyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit. Kaya hindi niyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautosan upang marinig nyo at maisakatuparan. Niwala ito sa bayong dagat. Kaya di nyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ato po'y tutugon, poon, ituturo mo ang landas na ang buhay ang hantungan. Ulitin po natin. Poon, ituturo mo ang landas na buhay ang hantungan. O Diyos, ako ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay kaligtasan, kaya sa iyo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako ay iyong tinutugon sa lahat kong pangangailangan. Poon, ituturo mo ang landas na buhay ang hantungan. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling ay kailanmay, hindi ako matitinag. Poon, ituturo mo ang landas na buhay ang hantungan. Ituturo mo ang landas na buhay ang hantungan. Sa piling mo'y madarama ang labos na kagalakan. Ang tulong may nagdudulot na ligayang walang hanggan. Poon, ituturo mo ang landas ng buhay ang hantungan. Magsitayo ang lahat at papurihan ang Panginoon sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon.
at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dumating na ang oras para parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, hanggat hindi mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naruroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa pangaral. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Sige, bago ako magsimula, pwede ba nating batiin ang isa't isa ng kumusta? Okay. Sisimulan ko. Tama na. Mamaya na kayo magkamustahan ulit. Alam ko dapat hindi ito ang ginagamit ko kapag ako ay magbibigay ng humilya sa mga batang lalaki. Kasi, pambabae ito eh. No? Pero aminin na natin, no? Minsan, kahit na ako dati, kahit na high school ba ako noon o college o elementary pa lang, noong lumabas yung The Little Mermaid ay halos araw-araw kong kinakanta yung kinakanta ni Ariel. Kaya hindi siguro nalalayong pati ito ang magiging simula ng aking pagbabahagi sa araw na ito. Kilala niyo ba kung sino to? Sino yan? Ha? Si Ana. At naaalala niyo ba kung saang parte sa palabas na Frozen itong picture na to? Ano yung kinakanta niya dito? Dapat sabay-sabay tayo. Anong kinanta niya dito? Pero hindi do you want to build a snowman ang aking tanong. Kung hindi, do you want to be a hero? Imagine natin, no? Ano ba yung kanta na yun? Do you wanna be a hero? Parang gano'n. Ngayon, bakit yun ang nasimulan kong naisip ko na panimula sa aking pagbabahagi sa araw na ito? Marahil pamilyar kayo sa mga hero tulad nito. Sino yan? Si Batman, isang hero. Hindi lamang hero kung hindi isang superhero. Ito, kilala niyo to? Teka, sabay-sabay. Sino to? Anakin Skywalker. Okay. Teka. Kalma muna tayo. Kalma muna. Teka.
Kakasimula ko pa lang. Shh. Okay, boys? 5 seconds of silence. Tapos na ang 5 segundo. Do you want to be a hero? Gusto mo ba maging hero? Madalas, sinagot yun na kagad tanong ko. Madalas kapag sinasabi natin sa normal na pag-uusap, pag sinasabihan mo ang tao, nagpapakahiro ka na naman. Parang negatibo ang dating kapag sinasabihan mo isang tao na hero siya. No? Ano nga ba ang pagkakatulad nito ni Batman at ni Anakin Skywalker at bakit sila naituring na hero? Balikan natin ang ibig sabihin ng salitang hero. Galing ito sa salitang Greek, sa salitang Grego, na ang ibig sabihin na heros. No? Yan. Nang ibig sabihin ng heros ay protector or defender. Kumbaga, ang isang hero o ang isang heros sa salitang Grego ay isang tagapagtanggol. Hindi ba't si Batman ay isang tagapagtanggol? Hindi ba't si Anakin sa bata pa siya, sa kanyang pagkabinata, ay isa rin siyang tagapagtanggol ng galaxy dahil sa kanyang pagiging isang Jedi? Subalit, balikan natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagkahero, ng pagiging hero, dahil kung alam natin ang ibig sabihin ng pagiging hero, masasagot natin ang katanungang, do you want to be a hero? Sabi natin, ang isang ibig sabihin ng hero o heros ay tagapagtanggol. At naalala ko tuloy ang sinabi ni Pope Francis na para bagang isang definition din ng pagka-hero. Naalala ko na sinabi niya sa isang homilya niya nung pasimula pa lang siya ng kanyang pagkasanto papa. Sabi ni Pope Francis, only those who serve with love are able to protect. Kumbaga, para maging protector, para maging tagapagtanggol, para maging hero, kailangan matuto kang magsilbi ng may pagmamahal. Sinasabi natin na ang mga hero o ang sinatawag natin sa ating salitang bayani ay mga taong hindi lamang nagsisilbi, kung hindi nagsisilbing may pagmamahal na kalakip sa kanilang pagsisilbi. No? Ang bayani, tingnan natin. No? Yung ibig sabihin, tiningnan ko nasa dictionary na Tagalog, ito yung definition ng bayani. Pwede ba nating basahin yung taong, pakibasa, okay, very good. Taong matapos mamatay ay pinagbubunyi ng bayan dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang paglilingkod sa bayan o sangkatauhan. Kaya nga siguro maraming ayaw maging hero kasi para maging hero, kailangang mamatay ka muna. Ang tanong, gusto mo pa bang maging hero? Gusto mo bang maging tulad nitong isang taong namatay, pero kailangan niyang mamatay para ipagbunyi natin na isang hero? Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng hero? Isa sa mga paborito kong libro na noong high school ay nadiscover ko at hanggang ngayon ay paborito ko pa rin, ang isang aklat na pinamagatang The Hero with 1,000 Faces, na sulat ng isang philosopher na ang pangalan ay si Joseph Campbell. Sabi ni Joseph Campbell, ito ang definisyon ng isang hero. A hero is someone who has given his life or her life to something bigger than oneself. Isang taong nag-aalay ng kanyang buhay o sabihin natin, ang hero ay isang taong
nagbigay ng kanyang buhay. Pero hindi lamang siguro nagbigay ng buhay, kung hindi, kasi parang pangit, kailangan mo pang mamatay para maging hero. Pero siguro maaaring sabihin natin, ang hero ay hindi lamang nagbigay ng buhay, kung hindi nagbibigay ng buhay. Patuloy na nagbibigay ng buhay. Pwede nating sabihin na ang hero ay nagbigay rin ng kanyang sarili, ibinigay niya ang kanyang sarili, pero hindi lang siguro nagbigay, kung hindi nagbibigay ng sarili. Pero hindi lamang yon ang nakalakip doon sa definition natin kung ano ang ibig sabihin ng hero. A hero is not just someone who gives his or her life, but he gives it to something bigger than oneself. Ibig sabihin, ibinibigay niya ito sa isang mas higit pa. No? Mas higit saan? Mas higit kaysa sarili. Yan ang ibig sabihin ng bayani. Hero, ang taong nagbibigay ng kanyang buhay at sarili para sa isang bagay, para sa mga taong mas higit pa sa kanyang sarili. Kaya nga hindi katakatakang ang isang pinagmumulan din ng isang salita natin sa Pilipino, itong salitang bayanihan, no? Ay nagmumula rin sa salitang bayani dahil kapag bayanihan, ito yung naiisip natin o nakikita natin. Nagtutulungan. Okay? They are helping each other. They are cooperating, in other words. Kapag ang pinapakinggan mo lamang ang iyong sarili, hindi mo kayang gawin ito. Dahil ibig sabihin, ikaw lang mag-isa ang aalsa ng bahay. At hindi mo makakaya yan. Kailangan ibigay mo rin ang sarili mo sa iba pang mga tao para kapwa kayong magtulungan upang maiangat nyo ang isang bagay na mas higit pa sa inyo. Ang salitang bayani, bayanihan siguro ay nag-uugat sa salitang bayan. Ano bang ibig sabihin ng bayan? Siguro sa isip natin, pag bayan, town, no? Province, no? Pero ang bayan, siguro katulad ng salitang Greek na polis, it is an entity which is bigger than the individual. Mas higit pa kaysa sarili. Kaya nga ang bayani ay isang taong bayan. Hindi lamang siya nabubuhay para sa kanyang sarili, kung hindi nabubuhay siya para sa bayan. Ngayon, anong koneksyon nitong hero at bayani sa ating ipinagdiriwang na kapistahan ngayon? Ang kapistahan ng mga banal sa kapisanan ni Jesus. Balikan natin ang ibig sabihin ng banal. Sa salitang Greek, ang banal ay hagios, no? Na ang ibig sabihin ay holy o banal. Pero ang salitang hagios ay galing pa, nag-uugat pa sa isang salitang Griego na hagiazo, na ang ibig sabihin ay ibinubukod, something that is set apart, something that is separated. Hindi lamang ibinubukod, kung hindi itinatangi. Kung kaya't ang salitang banal at ang salitang heros, o minsan ang pagkakaintindi natin ng salitang hero, ay magsintulad. Dahil kapag ikaw ay nag-aalay ng sarili sa isang bagay na mas higit pa sa iyo, ikaw ay natatangi. Ikaw ay nabubukod. You are set apart from everyone else. Kaya nga, kilalang-kilala natin ang mga hero. Kilalang-kilala natin ang mga superhero dahil hindi sila tulad ng karamihan ng mga tao, dahil sila ay bukod sa ibang mga tao, sila ay natatangi mula sa ibang mga tao. Balikan natin ang salitang banal. Kung ang hero ay nagbibigay ng buhay at sarili, ang banal rin ay nag-alay ng buhay. Yung mga santo na sinasabi natin, nag-alay sila ng buhay nila. Pero para maging santo, hindi lang dapat sa nag-alay ka ng iyong buhay, kung hindi patuloy ka ring nag-aalay ng buhay.
Hindi lamang sarili ang iyong iaalay, kung hindi kailangang nag-aalay ka rin ng iyong sarili. Bakit? At saan mo ito inaalay? Sa mas higit pa sa iyong sarili. So, pareho lang ang hero at ang banal, ang bayani at ang banal, pero ang kaibahan ng bayani sa banal ay ito. Dahil sinasabi nating mas higit pa rin kaysa sarili ang pinupuntirya ng isang banal, subalit ang sarili ng isang banal ay tulad nito. Sariling unti-unting nawawala hanggat sa ang matira na lamang ay ang salitang o ang letrang I, hanggat sa mismong ang letrang I ay mabubura na rin. Mawawala ang kanyang sarili dahil ang lalabas na matingkad sa kanyang buhay, hindi siya kung hindi ang Diyos. Galing sa ating mga pagbasa ngayon, sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, hanggat hindi mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Hindi ba't pareho sa definition ng hero? Hindi ba't pareho sa definition ng pagiging banal? Kaya nga, sabi pa ni Jesus, kung hindi ito mamamatay, kung ito'y mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Kaya ang tanong sa atin, gusto mo pa rin bang maging hero? Marahil ang reaksyon ng iba, ayoko na. No? Ang hirap maging hero. Kung ayaw mong maging hero, magiging, well, hindi lang yan, magiging tulad ka ni Anakin Skywalker. Pagmasdan mo yung shadow, yung anino ni Anakin Skywalker, sinong shadow yan? Kaninong shadow yan? Diba? Paglaki, pagtanda ni Anakin Skywalker, una, nagsilbi siya. Pero nung hindi niya nakalimutan ang sarili niya, naging Sith Lord si Anakin hanggat sa naging Darth Vader. Dahil hindi niya kayang ibigay ang kanyang sarili sa mas higit pa sa kanyang sariling kagustuhan. Pero, katulad nga ng nasa palabas, si Darth Vader ay meron ring salvation. Nailigtas rin si Darth Vader dahil kung inyong napanood ang katapusan ng unang original na trilogy, makikita natin na noong isinakripisyo ni Darth Vader ang kanyang sarili para maisalbar ang kanyang anak na si Luke Skywalker, doon siya naging tunay talagang hero. Kaya, anong kapupulutan natin mula sa kwentong ito? Balikan natin itong isang estatwang nakikita nyo dyan sa labas. Sino ito? Si San Ignacio de Loyola. Sa susunod na pag lumabas ka ng campus dito, pagmasdan mo ulit ang estatwang iyan. Dahil ito ang paghalimbawa ng pagiging isang hero at pagiging isang banal, pagiging bayani at banal. Ano ba ang sikreto ng pagiging bayani at banal? Balikan natin ang isang dasal ni San Ignacio na pinamagatang Suscipe. Ito po yung take and receive, O Lord. Ang salitang Suscipe ay galing sa salitang Latin, ang ibig sabihin ay kunin mo, tanggapin mo. Parang tulad ng mga kamay na nag-aalay. Tanggapin mo. Subalit, hindi lamang ang tao ang nagsasabi na tanggapin mo. Ang totoong nagsasabi ng tanggapin mo ay ang isang kamay na inaabot niya ang kanyang kamay sa iyo at sinasabi, tanggapin mo. Sino itong nag-aabot ng kamay niya? Ang Diyos. Hindi lamang ang tao. Kaya't ang tunay na pagiging hero ay kung ang taong nag-aalay ay tatanggap sa kamay na nakaabot sa kanya, ang kamay ng Diyos, hanggat sa ang Diyos at ang tao ay magtatagpo katulad ng dalawang kamay na kapit-bisig na hawak-hawak ang isa't isa. Yan ang ibig sabihin ng pagiging bayani,
Yan ang ibig sabihin ng pagiging banal. Kaya't mga bata, balikan natin ang tanong natin, gusto mo bang maging hero? Yes. Gusto mo bang maging banal? Nako, kung hindi nyo pa gusto, tulad ng advice nga ni San Ignacio de Loyola, hingin mo, desire the desire. No? Kaya sa misang ito, ipagdasal natin na sana gustuhin nating hindi lamang na magpakahiro, kung hindi tunay na maging hero, tunay na maging banal, katulad ng mga banal sa kapisanan ni Jesus na nag-alay ng kanilang sarili para sa tao, para sa bayan, para sa Diyos. Magsitayo tayong lahat para sa mga panalangin ng bayan. Kaisa ng mga santo at biyato ng kapisanan ni Jesus, manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos, hindi para sa ating kapakanan, kundi para sa ating kapwa. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong mga lingkod. Mga lingkod. Ipanalangin natin ang ating simbahan, nawa patuloy nitong ipalaganap at isakatuparan ang mabuting balita sa lahat ng dako ng daigdig. Panalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga lingkod. Ipanalangin natin ang kapisanan ni Jesus. Nawa tumugon ang mas maraming kabataan sa tawag ng Diyos na maglilingkod bilang isweta upang gawin ng kapisanan ay magpatuloy at mag-ibayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga lingkod. Ipanalangin natin ang ating inang bayan, naway matamo ng ating bansa ang matuwid na pamumuno, ang kaunlaran para sa lahat at ang kapayapaan dulot ng katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga lingkod. Ipanalangin natin ang mga nangangailangan, nawa mga kamit na mga maralita, mga may sakit at mga inuusig ang kaginhawaan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga lingkod. Panalangin natin ang ating pamayanan upang masundan ng bawat mag-aaral, guro at manggagawa ang mga pagpapahalaga ng kapisanan ni Jesus at ang mga halimbawa ng paglilingkod at pag-aalay ng mga banal na Eswita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga lingkod. Ipanalangin natin ang mga yumaon nating mahal sa buhay, nawa makasapit sila sa kinaroroonan ni Jesus, kung saan mapapawi ang bawat luha at dalamhati at kaisa nila ang lahat ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga lingkod. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ninyo ang panalangin ng inyong mga anak sa tulong ng mga panalangin ng mga banal na Heswita. Pagkaloob mo ang nararapat para sa amin sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Esukristo na nabubuhay at tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambanya banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang pag-aalay ng iyong anak, naming inaalay bilang pasasalamat at papuri sa iyo. Kaysa ng mga kapatid namin sa kapisanan, na nakamit na ang kanilang gantimpala sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, sa aming paglalakbay patungong langit dito sa lupang nagbabago at lumilipas, itinuturo mo sa amin ang mga landas upang makipagkaisa sa iyong anak sa pamamagitan ng mga banal ng kapisanan. Sa aming pakikibaka para sa iyong paghahari, ipinagkaloob mo sila sa amin upang maging aming gabay at halimbawa, pintakasi, kaibigan at kasama sa pagsamba. Sa kanilang patnubay at panalangin, tumatatag ang kapisanan at nag-iibayo ang sigasig sa pagsisikap para sa iyong ikadadakila at sa gawain ng paglilingkod na iyong iniatas. Kaya kaisa ng mga anghel at mga banal na nagpupuri sa ikararangal mo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginipatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng mga santong Jesuita, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang angkan ng Diyos, lakas loob tayong manalangin sa Ama natin sa langit sa mga salitang itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magkamustahan tayo at bigay natin ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi kami itinuring ng iyong anak bilang mga alipin. Bagkus tinawag niya kaming mga kaibigan at inanyayahang makisalo sa kanyang paghahain. Panatilihin mo kaming tapat bilang kanyang katawan at daluyan ng kanyang pagpapala upang higit namin makaisa ang iyong anak at mga kapatid namin sa langit na nagpupuri sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manatiling nakatayo para sa panalangin para sa mga yumao. Sa bahaging ito, nais nating ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na mula dito sa daigdig na ito. Alalahanin natin sila ngayon. Maaring tayo ay namatayan ng lolo o lola, nanay o tatay, mga auntie, mga uncle, mga kapatid, basta mga kamag-anak at mga kaibigan. Alalahanin natin sila ngayon at isama natin sa panalangin yung mga pangalan na inilagay natin dun sa mga PJAA envelopes at sa mga inaalay natin sa misa. At ngayon sabay-sabay nating dasalin ang panalangin ito. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang mga mahal namin sa buhay na pumanaw na sa daigdig na ito at ang lahat ng mga yumao. Makahati nawa sila sa bunga ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Makasapit nawa ang lahat ng pumanaw sa iyong kaharian kung saan magkakasama-samang muli ang lahat sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban mo nawa sila ng walang hanggang kapahingahan, Panginoon. Mahimlay nawa sila sa kapayapaan. Lahat nawa ng kaluluwa ay mahimlay sa kapayapaan sa awa ng Diyos. Amen. Magsiupo ang lahat. Bago magtapos ang ating banal na misa, dalawang bagay lamang. Ang una ay pagpapaalala na maya-maya ay magkakaroon ng exposition of the Blessed Sacrament sa ating Chapel of the Holy Guardian Angels. Ito ay magaganap ng 12 o'clock noon hanggang alauna. Kaya mangyari lamang sa mga sasama dito, pagkatapos ninyong kumain ng inyong pananghalian, ay tumungo lang sa ating Chapel of the Holy Guardian Angels para sa exposition of the Blessed Sacrament. Pangalawa ay samahan ninyo akong pasalamatan ang mga tumulong sa paghahanda nitong ating banal na misa. Simulan natin sa ating sponsor na mga staff at custodians ng Ateneo Grade School. Nandito sila sa harap ngayon. Palakpakan natin sila. Ayan, oo. Gayon din ang ating Campus Ministry Committee sa paghahanda ng ating liturhiya. Siyempre, ang ating Ateneo Boys Choir at ang Music Department sa pamumuno at pag-aawit ng ating misa. Kakaiba yung ating unang awit kanina, no? Nakakatuwa. At yung ating Knights of Christ na nandito sa paglilingkod ng ating misa. O wag nating kalimutan ang mga guro at kawani na tumulong na magbigay ng komunyon. Gayon din ang klase ng 6 Malacanang sa paglikha nitong napakagandang stage backdrop. Yung ating Facilities Management Office, ang mga custodians natin na naghanda nitong lugar na ating pinagmisahan at naghanda nitong sound system natin. Ang ating medical staff na nagbigay ng first aid. Mga technician, si Kuya Mike nandito, si Kuya Bobby na tumulong na mag-set up nitong mga LCD projectors. Ang ating paring nakimisa na si Father Irvin Salanyo. Palakpakan natin siya.
At ang ating piling panauhin ngayon, pasalamatan natin si Father Oji Cabayaw sa pagbibigay ng liwanag sa atin ng tunay na diwa ng salitang pagkabayani at pagkabanal. So Father Oji, may the force of Saint Ignatius be with you and with our young Jedis. Magsitayo po ang lahat Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Magsiyuko tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ng pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ng walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ang mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaugnawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Taglayin ninyo ang inyong pag-alis, ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.